Mabigat na case ito, attorney. Nasa studio po natin si alias Lynn and yung kanyang tito at nirereklamo yung kanyang sariling tatay dahil po sa pangmomolestya at pananakit at nagawa pa pong kalbuhin ng kanyang sariling tatay. Ito nga pong si Lynn. Attorney, si Lynn po, 12 anyos po, naglagay po tayo ng shade sa kanya. Pero attorney, yung mata po niya may black eye pa po at may namumuong dugo pa po. Lynn, nangyari ang pananakit gabi ng February 1. Opo. May sumaklolo ba sa'yo nung araw rin na yon, nung February 1? Meron po mama ko po, pero yung sumaklolo na po yung mama ko, nagupitan na po ako tsaka nabugbog na po ako ng papa ko. Nung araw rin na yon, ginulpi ka ng tatay mo, ginupit-gupi. Hindi ko alam, pwede ba natin, makikilala ba siya kung tatanggalin Sige natin? po, okay lang po yan. Ayan makikita yan dyan sa likod. Ginupit-gupit. Naka-boycott pa. Oo. Pero mahaba yung buhok niya. Ikaw ang tsuhin niya, kapatid ka ng nanay niya. Opo. Bakit hindi ang nanay mo ang kasama mo dito ngayon para magreklamo? Kasi po, sinasabi ko po kasi kay mama yung totoo. Tapos sasabihin niya lang po na nagsisinungaling lang daw po ako. Hindi daw po totoo yung sinasabi ko. Ano yung katotohanan na sinabi mo sa nanay mo? Sinabi ko po kay mama na tuwing umaalis po siya ng madaling araw, tumatabi po sa akin yung tatay ko. Tapos, maya-maya po, yayakapin niya ako. Tapos, bigla niya pong, yung hita ko, parang hihimasi-masi na po niya pataas. So, may ginagawang kalaswaan. Shari. Tinatanggal ko na lang po. Okay. Meron ka bang ibang napagsabihan nito bukod sa nanay mo? Wala po. Kasi nga po, natatakot nga po kasi ako. Okay. Again, another clear case of yung cycle of violence. Ang nanay mo ba sinasaktan rin ng tatay mo? Nakikita mo ba? Pero po, dati daw po, sinasaktan daw po siya ni Papa. Okay. Ilan kayong magkakapatid? 2 po. 2. Ikaw ang panganay? Opo. Babae o lalaki yung? Lalaki po, maliit po. Ilang taon na? 6 years old po. Kailan ka pa na ginagawa ng malalaswan ng tatay mo? Simula po nung lumipat po kami sa kabilang bahay po. Kasi po, galing po kami ng Valenzuela. Mm-hmm. Lumipat po kami dito sa Manila po. Tapos, binigyan po kami ng tirahan ng lolo ko. Doon po kami lumipat. Tirahan ng lolo mo sa side ng mama mo? Apo. Okay. Ngayon, ikaw naman, natsuhin ni Lynn, paano mo nalaman ito at bakit ikaw ang finally na nagpunta dito at sinamahan mo siya? Ano po kasi, yung time po na yon, galing po ako sa trabaho. Tapos po, tumempo po siya na umalis yung tatay niya and then yung mama niya na lumabas, pumunta po siya doon sa bahay ng papa ko. Okay. Tapos, so, lolo, bale. Opo. Kaso po, wala po doon yung papa ko. Yung kapatid ko pong isa na kasama po namin ngayon, nasa labas. Nandyan? Opo. Okay. Tapos po, tinawag po ako ng asawa noon ng kapatid ko. Ito daw po siya, may maraming pasa tapos yung mata niya po, nababalutan ng namumuong dugo. Oo. Tapos po, kwento niya rin po yung ginawa ng papa niya sa kanya. Kaya po, naisipan ko magpa-blatter sa barangay. Dinala niyo rin ba sa center, sa health center para yung medical legal? Hindi po. Dapat po nung magpapaano po kami. Ang problema po kasi, yung sister ko po is hinadlangan kami. Okay. Yung sister, bali yung nanay niya? Opo. Okay. Nag-usap naman po sila nung dumating po yung papa niya, bumalik po kami sa barangay. Mm-hmm. Ganun po yung nangyari. Tapos parang sa barangay po, para pong wala lang nangyari. Nasa linya natin ngayon yung mismong tatay mo na itatago natin na tatay. Pangalan tatay, ano? At kasama rin ang nanay mo. Okay? So, kausapin natin sila. Tay? Oo, live po kayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Kasama ko po si Shari, si Attorney Aina Magpali po ito. Tatay, nandito po si Lynn, at tinatago natin sa pangalang Lynn, dahil nga doon sa sumbong niya ng panggugulpi daw ninyo at yung may ginagawa kayong hindi maganda o malaswa sa kanya tuwing wala ang nanay niya dyan. Ano pong masasabi ninyo? Totoo bang pinagbuhatan nyo ng kamay? Kasi saan naman niya makukuha yung mga pasapasa niya? Opo, ma'am. Bakit? Napuputol-putol yung linya. Bakit ka pinagbuhatan ng kamay? Ano kasalanan mo daw? Dahil po kasi nalaman po nila na may boyfriend daw po ako. Inaakusahan kang may boyfriend ka, 12 years old ka lang.
O may boyfriend ka nga ba? Pero po, mayroon naman po. Pero po, ang sabi niya po kasi, picture-picture lang daw po yun. Okay. So parang crush-crush. Opo. Yung mga ganyan-ganyan. Opo. Pero po, nakita po kasi ng isang brother ko na magkaakbay daw sila sa loob ng bahay ng lalaki. Pero hindi yan dahilan para bugbugin ka Opo. at halos mabulag ka na. Opo. Okay. Mali naman po. Yung pwede naman po nila kausapin ng maayos or pwede naman po paluin. Wag naman yung sobra. Pagsabihan, pangaralan. Opo, pagsabihan, ganun. Tatay Vin, malinaw ba? Naririnig nyo ba yung usapan dito? Nako, naputol na. Ngayon, ang nanay mo na sinabihan mo tungkol dun sa mga nagaganap o mga ginagawa ng tatay mo, hindi naniniwala. Hindi po. As a matter of fact, ngayon, magkasama sila at mukhang pinapaboran pa ng nanay mo yung tatay mo. Pero ito kasi, clear case ito, Shari, this is still domestic violence kasi bata eh. Opo. Isa pa rin yan sa mga kinikilalang biktima. At as a matter of fact, hindi naman kailangan na yung nanay ang magsampa ng kaso. Yung bata, herself, siya, asistihan siya ng another person na kaya mag-assist sa kanya, pwedeng-pwede naman. Nangyayari ito. Nakakalungkot pero hindi nakukuha ng bata yung tamang suporta galing sana sa magulang na siyang kinauukulan. Opo. At nabanggit ba, attorney, sorry. Oo. Nabanggit po na Inahalay na sinasabi po na may boyfriend, inaakusahan ka na may boyfriend. oo. Pero boyfriend, alam mo yung 12 years old ka, yung may crush ka siguro. Parang puppy love lang po, ganun. Oh, hindi kasi parang lumalabas, parang nagsiselos yung tatay niya Opo, kaya siya opo. binugbog dahil inaakusan niya na may jowa. Pero Yun na nga. wag naman po ganun bugbog tsaka yung paghipo. Iba ng usapan po yun eh. oo. Very graphic actually yung sharing ni Lynn, kasi hindi lang hipo-hipo pero talagang umaabot ang kamay sa mga masela na bahagi ng katawan. Although wala namang actual na, Opo. hindi natin alam. Kaya magpapamedical legal tayo. Okay na sa line 1. Baliktad natin si tatay. Oy, dito, kausapin ka. Ay, sino ba yun? Dali lang Nanay po, mo? hello? Ay, sino ito? Nanay? Ikaw ba Opo, si nanay? Inanay po. Nay, bakit nandito ang kapatid mo kasama ang anak mo? Bakit hindi ikaw ang naninindigan para sa mga akusasyon na ito? Ma'am, ganito po kasi yun, ma'am. Mm. Nung gabi po na yun, na nangyari yun, nagkausap na kami sa barangay. Ang totoo po, sila po ang nagre-reklamo, ma'am. Sila po. Bumabol po ako, syempre bilang nanay at pamilya ko, kinakausap ko yung anak ko na kung pwede, ayusin na lang namin, huwag na naming palakihin. Oo, nasaktan siya ng tatay niya. Ngayon lang po yun nangyaring nasaktan siya. Kinakausap ko siya. Ewan ko. Opo. Pero medyo off yan kasi hindi lang yung pananakit na yon ang issue. May mga aligasyon na pag wala kayo ay may mga masiselan o malalaswang ginagawa ang Opo. asawa mo sa Yun anak po. ninyo. Yun po ang hindi ko alam. Pero ang alam ko po kasi, talaga yung asawa ko, niyayakap niya talaga yung anak ko, hinahalikan. Dahil nga po, mula po nung maliit pa yan, nalayo po sa kanya. Ang totoo po kasi, sumama po kasi ako sa iba. Inilayo ko po yung anak ko sa tatay niya. Kaya ngayon po, Ayun, yung connection. asawa ko bumabawi siya sa anak niya. Gusto niyang mayakap, mahalikan. Nay, Yun po, alam naman po niya yun. ako ang I have no words pero hindi ako magagalit Opo. Ano ko na lang Opo. idadaan ko na lang sa proseso na dapat mangyari para maproteksyonan natin si Lynn. Opo. Okay? Unang-una hindi na siya dapat umuwi dyan sa inyo. Opo. Pwede ba siyang tumira na lang muna sa inyo, sa lolo? Kaso Safe po, na ito sa po, lolo. may concern Ma'am. po ako, ma'am. Oh. Ma'am. Sabi po kasi ng ate ko, Opo. nag-uusap sila kanina, hindi daw po pwede mapunta sa amin or sa kanino man sa mga Opo, kapatid ko sa tatay ko man po or lolo niya. Dahil? Kasi daw, sa DSWD daw po mapupunta. Ganun po ba yun, ma'am? Well, meron kung walang ibang mapupuntahan, okay, yun ang Opo. meron sa pero ang DSWD kasi wala rin naman sila mapagtitirhan. Okay, ako magiging practical lang ako. Kakausapin namin kayo offline para dun sa proseso, pero pangangalagaan natin ang kapakanan ni Lynn. Nay, dapat pakinggan yung anak ninyo. Kino-contact natin ang Women and Children's Protection Desk ng Station 12 ng MPD, Manila Police, tapos pati ang barangay captain para magkaroon ng protection order. Opo. Sige po. Pero dahil kailangan na namin mag-extra, Kakausapin natin offline. Sige po.
Ma'am, kausapin po namin kayo, Lynn and sir, kausapin po kayo at paasistehan na po namin kayo sa WCPD at DSWD po ng Manila. Okay At po, sir? nagpapasalamat tayo na ang tsuhin ay nandyan. Huwag mong pakakawalan yan. Opo. Ha? Thank you, Okay. sir. Kahit Salamat saan po kami makarating, hindi ko po iwanan to. Salamat po, sir. Salamat po. Okay.